Opposition groups blast Senate President Alan Peter Cayetano for using state resources to help Senator Bato de la Rosa evade the law. And among those voices are guest, National President of Akbayan Party List, Rafaela David. Paeng, welcome again to Afternoon Delight. Si Lourdes de Vera po at si Denise Tan. Yes, hello Lourdes and Denise. Magandang hapon sa inyo at sa mga tagapanood natin ngayong hapon. We all saw it last night, hours on end of this coverage na nagkaputukan, nagkagulo sa loob ng Senado. What do you make of that na lahat ng yon after bumalik at nagpakita ulit si Senator Bato de la Rosa? Oh, nako, sa totoo lang talaga nakakabahala at ang daming tanong pagkatapos nung nangyari kahapon. Imaginein po natin yung kaguluhan sa Senate in the last 3 days. It's all to protect this one man, an alleged mass murderer, a fugitive, at sangkot din sa iba't iba pang mga kaso at anomalya in the past administration. Kaya talagang nakakapagtaka that the Senate turned into a shooting range at hideout ni accused mass murderer Senator Bato de la Rosa. Para sa amin, the blame falls squarely on the Senate leadership o under Alan Peter Cayetano. Imagine, 3 araw pa lang po siya. Hindi lang po naging shootout yung Senado and naging katatawanan nga nung nagkaroon pa ng habulan nung Monday. Para sa amin, klaro po that the Senate leadership is complicit sa obstruction of justice. At hindi lang po obstruction of justice, aiding and abetting na po yan. Tinulungan na po niya yung tumatakbo sa panawagan ng katarungan. Tandaan po natin, inamin na ni Senator Alan Peter Cayetano, sasakyan niya daw yung ginamit para ipasok si Bato de la Rosa para maboto siya as Senate President. Tapos after nun, it's under his leadership, their failure, either through sheer incompetence o posible ding by design, kaya nga may mga aligasyon na baka staged ito or diversionary tactics, yung failure po niya to ensure peace and order sa Senado created this chaos, allowing for a possible escape ni Bato de la Rosa. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam nasaan siya at hindi ma-confirm kung nandun pa siya. Kung under siya ng protective custody ni Alan Peter, ilabas nila, ipakita nila kung nasaan na si Bato de la Rosa. Paeng, kung totoo nga na nakatakas sa ito or pinatakas si Senator Bato de la Rosa, ka-announce lang din ni Senate President Cayetano na Monday daw, sasama na sa order of business, mag-convene as impeachment court sa May 18 ang Senado. Masiseryoso pa ba ng grupo ninyo ito? Alam niyo po ang nakakatakot lalo na under Alan Peter Cayetano's leadership na nagkakagulo nga ang Senado ay baka mamaya maulit yung Cheese Escudero incident ng pang-archive ng impeachment. Kaya napakahalagang bantayan po natin, siguraduhin na talagang i-convene nila yung impeachment court at hindi ibabasura yung impeachment articles of impeachment na pinasa kahapon din ng House of Representatives sa Senado. Kailangan pong siguraduhin natin na hindi nila ibablock ang katarungan, hindi patuloy na obstruction of justice. Kaya nga po kami nagmarcha kahapon papuntang Senado para hamunin si Alan Peter na ipatunayan niya na hindi siya protektor ni Bato at ni Sara. With what happened last night, medyo yung ating pong doubts doon sa credibility ng Alan Peter Cayetano-led Senate will make sure na talagang magkakaroon ng fair trial in favor of the people. Kaya po, actually, ang panawagan na natin ngayon, sana naman tayong publiko, manawagan tayo ng talagang Senate leadership na kayang panindigan ang katarungan, hindi yung pinoprotektahan lang si Senator Bato at si Sara Duterte. Okay, Paeng, how can the public do that? I mean, sinabi mo na na manawagan for all those causes, but how can they really come into play in terms of making sure na ang publiko ay hindi pinapaikot, hindi niloloko at hindi pinaglalaroan? Kailangan po bantayan natin lalo na yung mga kumakalat na fake news at pagtulungan po natin kilatisin lahat ng impormasyon na nakukuha natin, lalo na iba-iba yung sinasabi ng iba't ibang panig. Napakahalaga po bilang publiko na hindi tayo magpapaloko at hindi tayo magpapalinlang sa mga theatrics
at itong parang pinapaikot tayo, we were taken for a ride. So number one po na task natin, siguraduhin kilatisin yung katotohanan at huwag maniwala doon sa mga sabay-sabay nag-Facebook Live kagabi na part ng majority na para bang sila talaga yung ape, samantala sila ay pumoprotekta sa isang pugante. Gayon din po, patuloy po tayong pupunta sa Senado, magbabantay habang pinapanawagan natin na magkaroon ng patas na trial sa Senado pagdating sa impeachment ni VP Sara. Gayon din po, hindi lang Senado ang ating kakalampagin, pati po yung ekotibo, kailangan nating siguraduhin at i-pressure, panawagan natin yung siguraduhin na ma-enforce yung warrant of arrest kay Bato. Kasi sa totoo lang, hindi na dapat umabot ng ilang araw na hinayaang nagtatago si Bato sa Senado. Ngayon tuloy, nakalusot. Imagine, there's already a valid warrant of arrest nung Monday pa lang, Wednesday, nagtatago pa rin siya sa Senado. This is a clear display of incompetence at nakakalungkot under the leadership ni John Vic Remulla, yung DILG, and hopefully yung PNP dapat nagawa na ng paraan na mapatupad yung warrant. So this is a failure in law enforcement, and ang panawagan po dapat ng publiko ay gawin dapat ng ehekutibo din yung kanyang trabaho. Alright. Sayang, bitin yung oras natin. Pero maraming salamat. Thank you for joining us this afternoon. Rafaela David, Akbayan Party List National President. Thank you, Peng. Salamat din, magandang hapon.